Gawin natin ngayon ang madalas na issue ng mga karaoke speaker, ang cone edge. Tuturo ko sa inyo ang basic na pagre-repair nito. Magre-repair tayo ng karaoke speaker. Kadalasan sa mga customer na na-encounter ko, ang pinaka-issue talaga ng karaoke nila like 10 inches, 12 inches o kahit na ano, basta karaoke type, ay nasisira yung edge, napupulbos or na-expired yung gilid niya. Kadalasan ganun talaga sa mga stock na, yun nga, yung halimbawa bumili kayo yung bago, yung stock na nakakabit sa kanya, madalas talaga na-expired lalo na kinakain siya ng langgam, minsan daga, paborito siya, kaya na-expired siya. Kaya ngayon ang gagawin natin, papalitan natin siya ng panibagong edge o yung sa gilid lang. Don't worry, may nabibili nito sa halagang 15 pesos lang naman sa Raon. Yung ipapalit natin na bago ay mas maganda at mas matibay na siya kumpara dun sa stock na nakakabit sa kanya. Kaya less worry kasi murang halaga lang naman. Kaya ito, samahan nyo ako, i-repair natin to. Papakita ko rin sa inyo yung mga paano mag-repair, kaya kayang-kaya nyo na rin to sa bahay nyo. Ngayon, i-repair natin to. Papalitan natin siya ng edge. Ito. Ito yung ipapalit natin sa kanya ngayon. May mabibili kayong ganito sa sa Raon or sa Shopee, may nabibili kayong ganitong klase. Ang tawag dito, foam edge, cone edge. Tapos foam type ng edge. Mura lang to nasa 15 pesos lang siya. Yun, so tara gagawin natin. Yan, sa unang step, tatanggalin natin yung tinatawag na press board sa gilid. Kapag na-repair natin ito, kahit hindi na natin tanggalin yung mga screw or hindi natin tanggalin sa mismong cabinet, para at least hindi na rin tayo masyadong mahirapan. Yan, iangat lang natin siya. Invincible. May part na matigas, kailangan pa rin natin gamitin yung improvised tools yan, gawa sa lagare. Papanood niya sa isa kong vlog kung paano gumawa niyan. Sa ngayon, kung wala pa rin kayong ganyan, pwede kayong gumamit kahit cutter lang naman sa gilid. Yan, sisikwatin nyo lang, aangat nyo lang hanggang sa matanggal ninyo. Yan. Okay, pagkatanggal ng press board, tatanggalin naman natin yung dust cap. I-check natin yung voice coil niya sa loob kung malapit na ba siyang masunog o kailangan natin siyang palitan. Madalas makikita naman natin na madali na siyang masunog pag sinilip natin sa pinaka gitna ng coil niya. Kasi minsan kapag halimbawa ay kinabit na natin yung edge sa gilid pero yung voice coil pala malapit na ng masunog, useless lang din kasi sayang lang din ikinabit natin kasi yung foam edge nakalagay sa kanya medyo maselan yun. Kapag ni-repair siya, sure yun na kailangan natin siyang palitan kasi nasisira at madali rin siyang masira. Kaya kailangan natin siyang i-check na din kasama sa i-check natin. Yan, pagkatapos natin tanggalin, i-check natin yung loob niya. Yan, sa mga gilid niyan, makikita natin kung may mga itim-itim na siya. Ayun yung palatandaan na malapit ng masunog yung voice coil. Kaya kailangan talaga i-check natin siya. Gawin naman natin, lalagyan natin siya ng
voice coil gauge. May nabibili nito sa Shopee. Yan. Yan, mabibili mo siya sa halagang 419, 4 pieces siguro, at saka 896 siguro set na siya. Kaya mas mapapabilis yung trabaho mo kapag bumili ka ng voice coil gauge. Ayun, balik tayo sa topic. Pagkalagay natin ng gauge, uumpisahan natin yung linisan yung paligid niya. Kung mapapansin niyo itong gilid niya madumi. Yan, tatanggalin muna natin itong mga pinagkapitan ng edge niya para sa ikakabit natin na bago. Yan, tatanggal natin ito unti-unti lahat. Kasi dito natin ikakapit ulit yung panibagong edge na ikakabit natin. Yan, sisikwatin na natin siya ng dahan-dahan lang din hanggang sa matanggal. Yan, kapag tinatanggal natin siya, isasakto lang din natin siya doon sa pinagkabitan ng edge para kahit paano hindi pangit tignan kapag ibinalik natin yung panibagong edge niya. Yan. Tatama lang natin siya sa linya na yan. Here we go. I'm invincible. Nobody gonna bring me down. That I'm invincible. Nobody gonna bring me down. All my hope was fading away. I'm not gonna make it till the end of the day. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Invincible. I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Ngayon, pinaka next naman na tatanggal natin ay yung nakakabit na tira-tira pa sa frame niya. Kaya kailangan natin siyang tanggalin at hindi ipatong na lang kasi minsan para siyang lubak-lubak at saka hindi maganda yung pagkakadikit niya. Possible na madali lang din siyang matanggal ulit kapag hindi natin ito tinanggal. Yun, kaya kailangan talaga natin siyang linisin.
Kakatirin lang natin siya, kakayudin lang natin ng cutter. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. I'm invincible. Nobody gonna bring me down. That I'm invincible. Nobody gonna bring me down. All my hope was fading away. I'm not gonna make it to the end of the day. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Invincible. I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Okay, pagkatapos nating linisin, i-ready naman natin yung edge na ilalagay natin sa gilid niya. Rugby lang pala yung gagamitin natin na pandikit. Yun, matibay na yun. Nobody gonna bring me down. Next step na gagawin natin, lalagyan natin siya ng rugby. Take note pala guys, kapag naglagay tayo ng rugby, make sure natin na medyo tuyo-tuyo na siya ng konti. Kasi yung edge na ilalagay natin na foam ay kumukulubot siya kapag basang-basa pa, dinikit natin kaagad. So mas mainam siguro na ipahid muna natin siya at medyo patuyo-tuyin ng konti-konti lang bago natin ipatong. Kasi kapag kang rugby basang-basa pa, sigurado yung edge nyo kukulubot yun at parang maluluto. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go.
Isasabay na rin nating lagyan ng rugby ang frame. Para habang inaantay nating matuyo ang rugby na nakalagay sa cone, ay nilalagyan natin ng rugby ang frame niya. I'm invincible. Nobody gon' bring me down. That I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Ngayon, ilalagay na natin ang cone edge niya. Isisentro natin siya sa part na to, ang pinaka medyo maselan. Kailangan hindi tayo tatabingi at dahan-dahan natin siyang ilagay. Isisentro muna natin siya bago natin i-press. Kasi once na na-press na natin siya, mahirap na siyang tanggalin. Deep in the dark, Kaya kapag nakita na natin siya na nakasentro, dun pa lang natin siya I've i-press. seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. I'm invincible. Nobody gon' bring me down. That I'm invincible. Nobody gon' bring me down. All my hope was fading away. I'm not gonna make it to the end of the day. Okay, so yun, naikabit na natin siya. Kailangan lang natin i-press pa ng konti yung gilid dahil medyo basa pa ng konti. Yan. Diba, kayang-kaya natin siyang gawin kahit sa bahay lang. Simple lang ng tools na gagamitin natin. At rugby. Yun. I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Sunod naman na ilalagay natin yung press board. Kailangan natin tanggalin yung mga natira din na dumi para kahit paano maayos at maganda pa rin nating maibabalik na parang bago. Sa paglalagay ng press board, yung press board na may curve ay isasakto natin sa lagayan ng tornilyo. Yan, rugby lang din ang ipandidikit natin sa kanya. Yun lang. Huwag pa rin po natin kakalimutan mag-like and subscribe para sa mga susunod na information about speaker at next video. Maraming salamat.